Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula October 6 to 12, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video. Hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ano kaya kung ito na unahin natin bago to? Maiba lang. Ano kaya ito? So, ang dating sa akin sa topic ng spirituality, mukhang magkakaroon ng delay. So, sabihin natin magkakaberya sa topic ng spirituality, religion, sa parang paniniwala, na parang nagkaroon ng confusion o doubt. O pwede rin to sa psychic ability, na parang hindi tiwala yung iba sa inyo sa sarili nilang kakayahan. Okay? Na mag-predict o makaramdam ng panganib. Ganon. Parang nagdududahan nila yung sarili nilang kakayahan bilang psychic. Lahat naman tayo ay psychic. Hindi nga lang lahat ay pinursu. Diba? Sabihin natin magsisimba yung iba sa inyo sa week na to. For some reason, maka-cancel o mapopostpone, madidelay, o malilate. So, beware. Wow, ito maganda in a way na yung friend ng iba sa inyo, o sabihin natin friendship na lang in general, ay magbe-bring ng honor sa iba sa inyo, o kayo magbe-bring ng honor. So, pwedeng vice versa. So, siguro may isa sa inyo na makakagawa ng something parang sacrifice o something na maganda sa connection, na parang tataas ang respect sa friend o yung friend sa inyo. Kasi nga pwedeng vice versa. O may magagawang mabuti siguro, na parang dahil doon humanga yung isa sa inyo. So may isa sa inyo nagagawa ng kabutihan siguro sa ibang tao o sa inyo mismo, na parang hahanga kayo kasi nagawa niya to, na naging selfless, gano'n. Anyways, kung dito kabutihan na magagawa ay galing
na makakatulong sa ibang tao. Enthusiast. Ay, ba't ito? Mamaya pa to. Kamali ako ng bunot ng deck. Panghuli pa kasi yun. So ngayon, may Virgo tayo. Ano meaning ng Virgo? Ano to? Taurus? Ay, enemy. Nako. Mag-ingat daw. Sa week na to, para sa mga Taurus. Regardless kung anong gender, kung babae o lalaki yung nanonood ngayon, o kakilala nyo, mag-ingat sa zodiac sign na Taurus. Kasi, for some reason, magiging kaaway nila to, o hindi sila magiging palagay sa isa't isa, para bang magiging salungat ng opinion nila. So, asahan natin na may hindi pagkakaroon ng pagkakaunawaan sa pagitan ng iba sa inyo at ng kakilala nyong Virgo. So, mag-ingat. Pwede rin kasi itong betrayal o jealousy. Inggit. So again, mag-ingat sa Virgo. Kung may kilala kayo Virgo, huwag nyo muna sila masyadong kausapin. Kasi, ewan ko, for some reason, magtatalo nga yung energy nyo. Okay, ng Taurus at ng Virgo. So, maganda ma-prevent natin to na mangyari. Ngayon, kung ganyan na nga, nagkaroon ng miscommunication, kayo na kusang umiwas kaysa salubungin pa yung galit, di ba? Lalo lang lalala. Hindi ko na nagamit yung So, pag nakita ko to table, meeting, date, appointment, plans. So, pag ganyan, may chance na ma-cancel, ruin kasi, di parang na-destroy, di ba, katulad nito. So, asahan natin na, yun nga, date, meeting, appointment, anything na parang pinalano. Baka ma-cancel, ma-postpone. For some reason. Hindi pa rin talaga nagamit yung tarot. Kasi gagamitin ko siya pag hindi ko naintindihan. Parang siyang clarifier. So, Taurus tayo, di ba? May lumalabas na ibang zodiac sign. Ito kasi litigation. Litis. Bakit yan? May lilitisin dito, oh. So, ibig sabihin, either siya yung masasangkot mismo tong Pisces sa crime, kaya lilitisin, o may friend kayo na baka friend nyo to na Pisces na yun nga masasangkot sa crime, tapos lilitisin, o kakilala nyo Pisces, o baka kayo yung ma-involved sa problema in a way na kailangan kayong litisin sa barangay hall, sa police station, sa court. Depende. Kasi litis syempre may kinalaman niya sa hindi pagkakasundo. Kaya kailangan ng someone in authority para pag-ayusin
yung hindi magkasundo. So, pwedeng kayo mismo to na may makakaaway. Tapos, ayan nga, hahantong sa barangay, police station, o sa court na mismo. O baka mag-aapila kasi nagrabyado sila. Depende sa case. Parang nalabag yung human rights na gusto ng iba sa inyo ng justice. Pwede kayo mismo to, o ito yung kakilala nyo na yun, magiging witness kayo sa paghihirap ng taong to. Ayun nga, karoon siya ng problema at may kinalaman sa batas. Problema sa batas ba? In general? Pwede rin gano'n. Dala na nga natin ito. Ano pa bang silbi nito? So siguro magkarugtong to kasi justice din to. Ngayon nga may crime, injustice, at ang injustice ay may kinalaman sa abuse of power. Yan naman kita. Abuse of power, rigidity, stubbornness, lack of discipline, lack of control, absentee father, paternity issues. Ayan, yung mga yan pwedeng ihabla bilang kaso. Sabihin natin ihahabla ng iba sa inyo yung asawa nila kasi hindi nagsusustento, o iniwan sila, o pinagpalit sa iba. Depende. O na-abuse sila, yung iba sa inyo na-abuse, kaya ipa-file ng case, at ang offender ay Pisces, o kayo yung sasama sa friend nyo o kakilala nyo Pisces para ipagtanggol siya, makuha yung justice niya. And so again, case to case basis. Anyways, punta na tayo dito. Ito ang last deck. Ano pang mensahe ang masasabi nito? Trust, wisdom. So magtiwala lang tayo na makukuha din ang wisdom. Wisdom. So sabihin nga natin na magkakakonektado to, yung may case, diba? Yung sabi kong lilitisi. Trust na papanig sa inyo ang hustisya, na magiging sensible kung sino man yung hahawak ng case nyo, na papanig lang sa tama, yung magiging mediator. Ganun eh. So sabihin natin ipinaglalaban na ng iba sa inyo yung kanilang karapatan, nasa court na o naghihiring na, halimbawa lang. Tingin ko mananalo kayo. Sa pinaglalaban nyo, o yung kakilala nyo mananalo sa pinaglalaban nyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.